Breaking news mga kababayan, ako po ito na ang bubulaga sa inyong hapon. Lacson Soto, aburido, nataranta, bistado, papalitan na ni Senador Marcoleta itong si Ping Lacson? Lah, totoo kaya ito mga kababayan? Bakit kaya? Jinggoy Villanueva, masaya sa pangyayaring ito. Nako, mga kababayan, bakit kaya? Papalitan na daw si Tito or si Ping Lacson ni Senador Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Ito na! Grabe mga kababayan, mga revelasyon na ito. Sa tingin nyo mga kababayan, di ba wala naman nangyayari sa liderato ng dalawang ito? Si Tito Soto, Ping Lacson, puro pagtatakip. Yan po ang mga sinasabi ng mga taong bayan na wala namang napapakulong. Mas okay si Senador Marcoleta kaysa kay Tito Soto at Pinky. Paano-ano lang ito, pabula-bulagaan ang ginagawa. Yan ang sinasabi ng taong bayan na naniniwala kay Senador Marcoleta. Bakit kay aburido yung dalawa, mga kababayan? Naku po, ito na ang pasabog ni General Macañas. Magugulat kayo, bakit aburido nga ang mga ito? Pakinggan po natin sabay-sabay. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Sabi dito, bakit mapapaaga ang pagbabalik ng Blue Ribbon hearing? Ipinaliwanag ni Senator Tito Soto kung bakit mas napaaga ang pagbabalik ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects sa January 19. Ayon kay Soto, nag-alala raw sila ni Senate Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lacson sa mga napapaulat na recantation o pagbawi ng naunang mga pahayag ng ilang sangkot sa anomalya. Moto proprio ang committee kaya hindi na nito kailangan ng resolusyon, privilege speech o anumang panukalang batas para magsagawa ng pagdinig. Kasalukuyang nakakulong sa Senado sina Curly Discaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Okay, so ang pagbukas ng sesyon ng Senado dapat sana January 26 pa. So January 19 mag-resume na ang investigasyon ng Blue Ribbon. Noong una, may nabasa akong post na parang ano na daw, i-terminate na ang Blue Ribbon Committee hearing kasi nga nandun na, nasampahan na ng kaso, gumugulong na ang hustisya, kaya pinafinalize na daw ang committee report. Bakit ngayon? Biglang itinuloy kasi nga may mga developments. Yan. May Cabral files. Ano pa? Ito, pinaka-latest na dagok sa investigasyon ng Blue Ribbon is yung napapaulat na bumaliktad na yung mga DPWH engineers. Henry Alcantara, yung Bryce Hernandez at JP Mendoza, parang nag-recant sila. Binawi nila yung mga testimony nila noon sa Blue Ribbon Committee hearing. Talaga namang matataranta ka. May post na nabasa ko, sabi ni Senator Lacson na mag-isip-isip kayo. Sabi, makukulong kayo dyan dahil sa perjury. Kasi nga, under oath sila, itong mga engineers, under oath.
ngayon, nag-recant. So, perjury. Merong nag-post din na, Oy, Senator Lacson, hindi mo ba alam na ang perjury mas magaan ang sentensya. Ang sentensya daw ng perjury is 1 year to 4 years lang na pagkakulong. Perjury. Dahil nagsinungaling ka. Kaysa yung malversation. Kasi yung mga pag-aamin noon, itong mga DPWH engineers, inamin nila na may ganitong nangyari, may mga bayaran, may ano. So, nagkaroon ng malversation of funds. Nako, mabigat, sabi ng, basta abogado yung nagsabi. Ayan na mga kababayan, ako po. Kaya si Jinggoy Villanueva ay napalundag sa pangyayaring ito mga kababayan. At si Tito Soto at Pinky halaka. Napaiyak na lang ng bigla mga kababayan sa sobrang tarantatious. Kumbaga aligaga na sila mga kababayan. Bakit bumaliktad? Nako po. Magandang laban ito ha. Kasi isipin nyo bumaliktad. Bakit sila bumaliktad? Diba? Minamadali nilang matanggal sina Senator Jinggoy Villanueva at iba pa para ma-disqualify sila, di makakontra sa impeachment laban kay Inday Sara. Ayan na mga kababayan ko. Malay natin bakit sila nagmamadali to resume the Senate Blue Ribbon hearing. Baka ina-assume din nila na ang pag-accommodate sa impeachment ni VP Sara sa first week sa Pebrero. Halaka. Nagmasala na si Tuta Soto at Pinky Lacson. Sigurado utusan ni Sir para kumita si Tuta at si Pinky. To tell you, kahit hindi na kayo mag-hearing total, wala naman mangyayari sa ginagawa nyo. Bakit hindi nyo pinapatawag ang mga big fish? Bakit takot kayo dahil may order si Sir? Halaka! Mga kababayan ko, mga tao nagagalit na. To the rescue mode. Nako po, hanggang ngayon nagkaipit-ipit pa rin talaga. Hindi sa flood control. Ang mga lokohan, pati sa mga vloggers din pala. Ayon sa mga magaling na vloggers sa pilitan na si Soto, Lacson sa mga pwesto nila sa SPN, head ng Blue Ribbon. Puro hearing, wala naman resulta. Nasa palasyo ang mastermind. Puro takip butas lang. Ang investigasyon, walang kwenta. Sinasadya nila ang taksang bayan. Grabe, mahihirap, lalo maghihirap. Lord, save our country. Protect BP Sara, Duterte, Team Duterte. Amen. Sa akin, General, kaya sila nag-recant the testimony nila dahil gusto nilang wasakin yung testimony ni Saldico. Saldico's video confession ay nagko-collaborate sa kanilang testimony. Without collaborating testimony, yung kay Saldico, hearsay na ito. Halaka! Matindi ito mga kababayan ko. Ano na ang magiging sitwasyon dito? Matindi na ang lagay nila. Mga kababayan ko, ituloy natin. Pagkasuhan kayo, malversation, mabigat ang parusa. Hindi ko alam kung how many years. Kailangan alam ko, non-bailable. Katulad nitong si ano ito? Sara Diskaya. Kaya nakakulong siya ngayon. Hindi siya pwedeng magpiyansa. Dahil mabigat yung naisampa. So itong mga DPWH engineers na napapaulat na bumaliktad na, Alcantara, Bryce Hernandez, and JP Mendoza, baka pinili na lang nila na, di bali, isampahan tayo ng perjury. Total, malit lang ang parusa eh. 1 year to 4 years lang, tapos makapagpiyansa, di, hay. Ay, nako. So, lalo pag, ito, ulitin ko, opinion ko lang ito. Pag totoo ito, nako,
malaking problema na naman, of course, dito sa Blue Ribbon, sa Administrasyong Marcos, dahil lalo silang walang makukulong, mapapakulong. Itong kung totoo na bumaliktad na, binabawi na nitong mga DPWH engineers ang pahayag nila sa Blue Ribbon. Marami ring matutuwa dahil ang mga senador, example, Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, yan yung mga senador na ex-Senator Revilla, yan yung mga pinangalanan eh. So kung totoo na bumaliktad itong mga engineers na nag-implicate sa mga senador, lalong walang makukulong na mga senador. Ayan, mga kababayan ko, nagkahetot-hetot na sila. Senator Amy at Ping Lacson nagpalitan ng pahayag kaugnayan sa flood control sa mga insersyon. Alaka, Tito or Pinky, gustong manabunot. Nako po, mga kababayan, ayan no. Ex-DPWH Engineers Recantation on Blue Ribbon. Halaka, i-check nga natin anong meron dito. Wala raw natatanggap na impormasyon si Senador Ping Lacson maging Justice Department na binabawi ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez ang kanilang testimonya kaugnay sa mga maanomalyang flood control project. Pero hindi na raw ipinagtataka ni Lacson kung may mga nagtatangkang mangumbinsi sa dalawa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagbabalik ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly sa January 19, unang tatalakayin ang napabalitang umano'y recantation o pagbawi umano ng testimonya ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson, walang ipinarating ang dalawa sa kanya na balak nilang mag-recant. Hindi naman, kasi counter affidavit yung minimension doon sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ, ito, next week on Monday. Kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila doon sa violation ng batas sa perjury. Sabi ng Justice Department, wala silang natanggap na kahit anong pagbawi ng salaysay ni Alcantara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News makakuha ng reaksyon ni na Alcantara at Hernandez. Sabi ni Lacson, hindi na raw siya nagtataka kung may mga humihilot sa dalawa, pero tiwala ang senador na hindi babagsak ang kaso laban sa kanila at mga taong isinangkot nila sa flood control kickbacks. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-implicate silang mga mambabatas, maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. May sarili rin aniyang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council at tiyak daw na isa sa alang-alang ng DOJ at Ombudsman kung may money trail na konektado sa mga testimonya ni na Alcantara at Hernandez. Sa mga Ayan, mga kababayan ko. Ano sabi ng mga komento dito? Sobrang tagal kasi. Napapanagot ang mga big fish kaya tuloy nawawala na ang tiwala ng mga whistleblower. Kaya ang ending, bumabaliktad na sa kanilang mga statements. Nakakapagod na makinig sa mga ganitong balita. Ang tagal ng hustisya sa Pilipinas, paano na ang mga kawawang Pilipino na niloloko ng mga korap na politiko? Ay nako, wala nang naniniwala sa iyo, Alcantara at Hernandez. Nagbalik ka na nga ng pera at sasakyan eh. Ngayon, sasabihin mo, wala sila alam bakit ka magbabalik ng milyong pera. Abogado pa ni Joel Villanueva nagsabi niyan, sigurado humihilot para mag-recant yung taga-DPWH. 1 year na lang BBM wala pa rin. Nako po, baka nakuha yung family members nila kaya mapipilitan ng bawin ang testimonya nila dati. Grabe talaga mga kababayan ko. Ito po ang mga nakakakilabot na mga balita ngayon. Ito mga komento. Sa akin general kaya sila nag-recant. Ito po, kung hindi inalis si Escudero, Senator Marcoleta, tapos na ang issue ng flood control.
yung DPWH hindi na nag-kickback, hindi sila makukulong? Maganda ngayon na ma-stress at mabahala sila ni Lacson. Hayaan natin sila na mag-alala at maturete mga utak para matapos na. Gagana lang yung blue ribbon yan pagka pabor sa mga mastermind at kapwa magnanakaw. Ayan. Mga kababayan ko. Bali-balita lang ito ha mga kababayan ko. Si Senador Marcoleta babalik sa Blue Ribbon Committee. Ito ay bali-balita lang ha. Hindi natin kumpirmado. Garantisado, hindi natin garantisado ito. May nagsasabi po na chismis lang ito. Huwag niyong paniwalaan. Si Senador Marcoleta dati, nung siya po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, napakaliwanag po ng direksyon ng investigation, parang soko. May ebidensya. Hindi nagsisinungaling. Pero the moment po na napalitan po si Escudero at hinila si Marcoleta at palitan ng dalawang bulagaan, pinklawan, at itong dalawang school bukol na ito. Yan po sabi ng mga komento ha, hindi po ako nagsasabi. Kasi marami pong basher po itong dalawang ito. Hanggang ngayon po nakikita po natin ang kanilang produkto. Hanggang ngayon mga kababayan, puro pagtatakip. Kaya laging nabubuljak ni Senador Marcoleta ang dalawang ito. Kaya kung umabot ka sa bidyong ito, maaaring sabihin mo kung anong reaction mo. I-comment mo kung anong lugar mo. Pabor ka ba? Napalitan na itong dalawang ito. Kasi nga wala ngang nagagawang tama. Yan po sabi ng mga komento, hindi po ako ha. Para po maliwanag. Sa tingin nyo, mas maganda si Senador Marcoleta maging Blue Ribbon Committee, palitan na si Lacson? Kasi kumakalat eh. Yan, tignan nyo, nataranta yung dalawa. Nagsibaliktaran na po yung mga witness nila. Okay? Kasi nga, gusto nilang mawala itong dalawang senador para pagsapit po ng 2026, impeachment po. Yung opinion ko lang ito. Itong dalawang ito, hindi na pwedeng sumuporta sa impeachment. 'Di ba? No to impeachment. Hindi na makakapirma ito kasi pag natanggal na ang dalawang ito't nakulong. Hindi na po valid ang kanilang boto para tulungan si BP Sara. So tuwang-tuwa yung mga pinklawan, tangalista, bobolista, at mga bangagista. 'Di ba? So ano sa tingin niyo mga kababayan ko? Palitan na natin? Yun yung mga komento. Sabi ni Pedring, masahol sa pasaaso. Palitan na yan. Kung ako lang ang tatanungin, palitan na yan. Agad-agad. Okay po? Isang like, isang share, at isang subscribe. The Wonders Philippines. Ipakalat nyo po ito. For transparency, for better democracy. Mabuhay po.